Sa video na ito ay pag-uusapan po natin si XRP at ang sinasabing generational bottom matapos po ang kamakailang pagbagsak nito. Ano nga ba ang ibig sabihin nito at bakit po mahalagang malaman natin ito bilang mga Pinoy traders at investors ang tungkol po dito? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Sa nakalipas po ng mga araw, si XRP po ay nakaranas ng malaking pagbagsak sa kanyang presyo. Mula po sa mataas na presyo nitong 3.0710 ngayong buwan ay bumagsak po ito ng halos 42% hanggang sa presyong $1.7738. Ngunit nakakatuwa po na nakabawi ito ng mahigit 35%. Kaya sa kasalukuyan, ang presyo po nito ay naglalaro sa 2.3995. Ang pagbagsak na ito ay hindi lamang po dahil sa XRP specific factors. Ayon po sa mga eksperto, ang macroeconomic headwinds o mga pandaigdigang pang-ekonomiyang issue ang pangunahing dahilan ng pagbaba sa buong crypto market. Dahil dito ay kahit ang mga malalaking cryptocurrencies ay naapektuhan na rin. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng generational bottom para kay XRP? Ayan, o generational bottom or low. Ang terminong general bottom ay tumutukoy po ito sa isang makasaysayang pinakabagong presyo na maaring hindi na muling bumalik sa loob ng mahabang panahon. Ayon po sa isang analyst na si Dom, ayan, ang kamakailang pagbagsak na XRP na mahigit 43% mula sa yearly high na 3.3999 ay posibleng maging susunod na generational bottom nito. Yan, ipinunto ni Dom na sa nakaraan, nagkaroon po ng mga ganitong sitwasyon itong si XRP. Nitong December 2020, bumagsak ito ng higit 70% matapos po ang kasong isinampa ng US Securities and Exchange Commission or SEC laban kay Ripple. Isa pang notable event ay ang 55% na pagbagsak noong February to March 2020 dahil po sa COVID-19 na pandemic. Ayan. Ngayon ay ano po ang mga historical corrections ni XRP? Ayon po kay XRP Bugs, yan, isa na rin po siyang kilalang XRP community member. Yan, ayon po sa kanya, ang kasalukuyang pagbagsak ni XRP ay hindi kasing lala ng nangyari noong taong 2017 kung saan dalawang beses itong bumagsak ng 60% at saka 73%. Sa kabila nito ay nagkaroon po ng malalaking pag-angat pagkatapos ng mga pagbagsak na ito. Ang mga ganitong pattern ay nagbibigay po ng pag-asa na maaaring muling makakita ng malaking rebound or pag-angat itong si XRP sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang sabi ng mga analyst tungkol sa posibleng pag-angat na XRP? Yan, suportado po ng ilang eksperto ang bullish outlook o positibong pananaw kay XRP. Isa na po rito si Amonex. Isa po siyang kilalang influencer dito sa community ni XRP. Ayon sa kanya, posible ang isang legendary bounce o makasaysayang pag-angat ni XRP. Sinabi niya, ito po ay batay sa chart na nagpakita ng total 3 market cap o kabuang halaga ng market cap na hindi kasama si Bitcoin at saka Ethereum. Noong taong 2017, mula sa isang accumulation zone, umabot ito sa valuation peak na $360 billion. Sa kasalukuyan, ang market cap po ay nasa $866 billion at inaasahan po ni Amonix na muling makakakita ng massive rallies
tulad ng nangyari nitong nakalipas na taong 2017. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay XRP. Ayan, para sa atin ang ganitong mga pagbabago sa presyo ng XRP ay may dalawang mukha. Ito po ay ang oportunidad at ang panganib o risk. Kaya kung tayo po ay isang investor na naghahanap ng long-term na position, maaaring magandang pagkakataon po ito upang bumili habang mababa pa ang presyo ni XRP. Ayon nga sa kasaysayan ng XRP, ang mga malalaking pagbagsak ay kadalasang sinusundan ng malalaking pag-angat. Pero kung tayo naman ay isang trader na naglalaro sa short term, dapat po tayong maging maingat dahil ang market ay nananatiling volatile o pabago-bago. Importante po ang paggamit ng mga tools tulad ng stop loss para maprotektahan ang ating kapital. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po ay mahalagang pag-aralan ang kasaysayan ni XRP at iba pang mga cryptocurrencies. Ipinapakita nito na may kakayahan si XRP na makabawi or makabangon mula sa kanyang malalaking pagbagsak. Gayunpaman ay wala pong kasiguraduhan dito sa mundo ng crypto. Kaya naman palaging mahalaga ang DYOR or do your own research bago po gumawa ng anumang investment decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.